give a chance to Filipinos. Ngayong gabi sa OFW Diaries. Ating balikan ang mga kwento ng mga kababayan nating OFW na nagpaiyak. Yung last na lang na sweldo ko ang pera ko ngayon. Nagpasaya. For 25 years, there's so much to learn, so I'm still a student. At nagbigay inspirasyon sa atin nitong nakalipas na taon. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Saan man sa mundo, hindi maipagkakaila ang galing ng Pilipino. May ilan tayong mga kababayan na naging celebrity na sa kani-kanilang mga larangan at naging tanyag na sa buong mundo. Sila ang mga kababayan nating nagbigay karangalan sa ating bansa. Para sa ilan nating kababayan abroad, naging maganda ang taong 2010. Ilan sa kanila, naging mga star sa kani-kanilang larangan. Balikan po natin ang mga kababayan nating wagi ngayong taon. Abril nitong taon, lumipad tayo patungong California. At dito, nakaharap ko ang 2010 WBO Super Bantamweight Champion, ang pambato nating boksingera, si Ana the Hurricane Hulato. But why did you decide to have it really long? To make sure no one knows I'm the top boy. Kilala si Ana sa kanyang bagsik sa loob ng ring. Pero sa pagbisita ko mismo sa kanyang gym sa San Francisco, dito ko nakilala ng lubos ang ating Pinay champion. Sinong mag-aakala na paglabas ng ring, lumalabas ang kanyang pagkadalagang Pilipina. I enjoy going shopping, get some clothing, I finally have my nails done, and I haven't had it done in years, So it's been a long time, I try to maintain the hair. It's hard, but, I feel like at the end of the day, I'm still myself. So, these gloves, these are amateur gloves. You don't want it to cross over. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na maturuan ni Ana. Para bumilis ang mga suntok, kailangan daw mag-practice sa speedball o crazy ball. Keep having it. And then you just kind of play with it. It's more like rhythm, yeah. Hanggang sa huli, matyaga kung tinuruan ni Ana. Sa ensayo pa lang na kanyang ginagawa, hindi kataka-taka kung bakit siya ang isa sa pinakamagaling na boksingera sa buong mundo. Sa palakasan din naging matunog ang pangalang Vince Soberano. Siya kasi ang 8-time world champion sa Muay Thai. At nitong Mayo, sa pagpunta ko ng Shanghai, China, hindi ko pinalagpas ang pagkakataong makaharap si Vince ng personal. Bakit ka kumuha ng Pinoy crew? Again, I'm Filipino. I want to give a chance to Filipinos. I wish I had so much money to just hire every Filipino Muay Thai, champion out there to, give them jobs. But I'm slowly getting to that. Every gym that I open, I bring in another Filipino, another couple Filipinos at a time. Kasama ni Vince ang iba pang mga Pilipino na kanyang tinuturuan at nagbabalak sumunod sa kanyang yapak. Pero hindi lang pala sa loob ng ring naging sikat ang ating mga kababayan abroad. Si Ariani Celeste, ranked girl ng UFC. Hi, my name is Ariani Celeste. I work for the UFC and I'm a quarter Filipino. Sa dami ng Octagon Girls at kahit baguhan pa lang siya noon, si Ariani ang itinanghal na Ring Girl of the Year noong 2008 at 2009. At ngayong taon, siya ang cover girl ng November issue ng Playboy.
Aniya, ito raw ang magbubukas pa ng ibang oportunidad para sa kanya sa mundo ng show business. Si Brandon Lee at Mimi Miyagi naman pinasok ang porn industry ng Amerika. Legal ang pornografiya sa ibang lugar sa Amerika, pero ayon kay Brandon at Mimi, acting lang daw ito at walang halong mali siya. I thought this would be a way for me to break into Hollywood and show and shine my light as a comedian. Wait, because in Philippines, it is either drama or comedy. Hi, my name is Brandon Lee. I first started in the industry back in 1997. Nitong Setyembre, matapang nilang binuksan ang mainit nilang kwento. Pero kahit paghuhubad ang naging trabaho ni Brandon, meron pa rin naman daw siyang talento na hindi pinapakita. Ang galing niya sa pagluluto. At ang kanya palang kinikita sa paghuhubad, ginamit niya para makapag-aral ng culinary arts. Habang si Mimi Miyagi naman nagpatayo ng eskwelahan sa kanyang probinsya. Tulong niya raw ito sa kanyang mga naghihikahos na kababayan. Malalakas na musika naman ang maaalala mo kapag nabanggit ang pangalang DJ. Mga nagtagumpay, meron ding mga kwento ng lungkot at kasawian. Ang inyo pong matutunghayan ay ilan lamang sa mga istoryang tumalakay sa mga problema ng mga OFW. Mga istoryang nagbigay aral sa ating lahat. Pero sa kabila ng mga malulungkot na kwentong ito, nananatiling matatag ang mga kababayan nating OFW. Sa mahigit 10 milyong OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, halos 2 milyon ang nasa Middle East. Ang pangakong naghihintay sa kanila, maayos na trabaho at sapat na sweldo. Pero sa ibang pagkakataon, ang mga pangakong ito tila napapako at imbis na maging susi ang Middle East sa mas maayos na pamumuhay, nagiging mitsaka ito ng kanilang sariling buhay. Enero nitong taon nang lisanin ni Asria Samad Abdul ang probinsya ng Maguindanao para makipagsapalaran sa abroad. Ang kanyang destinasyon, ang bansang Kuwait, kung saan may naghihintay sa kanyang trabaho bilang domestic helper. What are you doing, huh? 2 amo ang kanyang nilipatan, parehong nagpatikim sa kanya ng mga sipa at suntok. At nitong Hulyo, naghingalo si Asria sa labis na pambubugbog. Para magmukhang hit and run ang kanyang ikamamatay, dinala siya ng mag-asawa niyang amo sa disyerto. Dito, 3 beses nilang sinagasaan si Asria hanggang sa tuluyan nitong mawalan ng hininga. Ang dating OFW na si Romilin Ibanez, pagiging domestic helper din ang pinasok sa Saudi Arabia. Gaya ni Asria, katakot-takot na pambubugbog ang sinapit niya sa kamay ng kanyang among Arabo. At nito lang Setyembre, natagpo ang patay si Romilin. Tadtad ng saksak mula leeg, tiyan at mga kamay. Sunog din ang kanyang labi at mga lamang loob dahil sa ipinainom sa kanyang asido. Sa ngayon, nakapiit na sa kulungan ang mag-asawang sospek na pumatay kay Asria. Pero ang amo ni Romilin patuloy pa rin nakakalaya kahit na maraming ebidensya ang nagdidiin sa kanya. Magkaiba man ang kinahinatnan ng hustisya para sa 2 nating kababayan, iisa naman ang hiling ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang maiuwi sa Pilipinas ang kanilang mga labi. Ito'y kanila kang kumubirno. Aswata ko na mabaling sa magaan. Pasara kami nandi kapatayo tao na ipalabong.
Gugundin siya mga Kahirap ang buhay sa abroad, may ilang mga Pilipino na iniisip muna ang iba bago ang kanilang sarili. Sila ang mga Pilipino sa abroad na nagsilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang mga Pilipino sa abroad na nagbigay ng kagandahang loob para sa kanilang kapwa. Naaalala niyo pa ba nang bumisita dito sa Pilipinas ang PhilAm na si Jessica Cox? Wala mang mga kamay, pinamangha niya tayo sa mga nagagawa niya gamit ang kanyang mga paa. Hi, my name is Jessica Cox and I'm going to fly today. Sa edad na 26, lisensyadong piloto na ang Filipino-American na si Jessica Cox. May kakayanan siyang magpalipad ng maliliit na eroplano gaya nitong Cessna 182 Skylink. Walang takot sa pagpapalipad si Jessica kahit sa taas na 10,000 talampakan. At lahat ng ito nagawa ni Jessica sa kabila ng kanyang kalagayan. I was born without both arms, and the doctors called it a congenital birth defect. So for me, you know, a lot of people call it a handicap. Some people call it a disability. But I see it as just being a condition. Sa kanyang paglaki, unti-unting nakasanayan ni Jessica ang paggamit sa kanyang mga paa bilang mga kamay. Pick up things and put it in their mouth, and for me, I just picked up things with my feet. And that was my way of learning about the world, and so naturally, as I got older, they became my hands. How did you learn how to drive? I mean, other people would, if you don't have arms, will just give up and say, oh, I couldn't drive. You know, I just do everything with my feet, so this is just very natural, just learn how to drive, like anyone would. And then interview one day. Sa kasalukuyan, isang motivational speaker na rin si Jessica dahil sa dami ng mga taong humahanga at nakakakuha ng inspirasyon sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinarangalan ng Pilipinong si George Gange ng prestigyosong Jefferson Award sa California. Ibinibigay ito sa mga individual na may natatanging pagsisikap na makatulong sa ibang mga tao. Nagbigay serbisyo si George sa United States Navy sa loob ng mahigit 20 taon. At mula sa pagiging sundalo, isa na ngayon siyang ganap na musikero. Sa pamamagitan ng PhilAm Veterans Rondalia, naipagpatuloy ni George ang hangaring magbigay serbisyo sa kapwa. Itong pag-raise namin ng funds and awareness ay ginagawa po namin upang makatulong sa ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Ang mga nalilikom kasi nilang pera sa pagtugtog, ipinapadala nila sa Pilipinas para makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. Bukod dito,